Welcome to Kabali TV. Halina't matuto tayo kay Ginoong Katuto. Saknong 105 at 125. Ang pamamaalam ni Florante. Mula sa saknong 105 at 125, patuloy na inilahad ni Florante ang masalimuot na pangyari na nagdala sa kanya sa matinding pagdurusa. Isinalaysay niya kung papaanong ang kanyang buhay ay biglang nagbago mula sa pagiging isang marangal at iginagalang na mandirigma ng kaharian ng Albania tungo sa pagiging isang bilanggo na nakagapos sa gitna ng madilim at mapanganib na gubat. Sa kabila ng kanyang katapatan at paglilingkod sa kaharian, naging biktima siya ng inggit at paglililang ng kanyang kapwa. Unti-unting nabunyag na ang nasa likod ng lahat ay si Adolfo na matagal nang may lihim na galit at inggit kay Florante. Hindi niya matanggap ang paghanga ng mga tao kay Florante at ang pagmamahal ni Laura para dito. Kaya gumawa siya ng masamang plano upang tuluyang mapahamak ang kanyang karibal. Dahil sa kasamaan at paglilinlang ni Adolfo, napagbintangan si Florante na isang taksil sa kaharian. Kahit wala siyang kasalanan, naniwala ang iba sa mga maniparatang laban sa kanya. Dahil dito, ipinahuli siya at walang awang ipinagapos sa gitna ng isang mapanganib na kagubatan upang doon pabayaang hanggang sa mamatay. Siya'y nakagapos at naghirap. Labis ang kanyang dalamhati at pangungulila. Naalala niya ang masasayang sandali ng kanyang buhay, ang kanyang paglilingkod sa bayan, ang pagmamahal sa kanyang ama, at ang wagas na pag-ibig niya kay Laura. Ang mga alalang ito ay lalo pang nagpapabigat sa kanyang damdamin dahil hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanila at sa kaharian ng Albania. Ng kanyang pagdurusa, malinaw na ay pinapakita ang kanyang matinding kalungkutan at ang sakit na dulot ng pagtataksil ng isang taong minsan niyang itinuring na kaibigan. Inisip din niya ang posibleng kapahamakan ni Laura at ang kapalaran ng kaharian na kanyang ipinagtanggol noon. Hindi lahat ng tao ay mapagkakatiwalaan. At kung minsan ang taong itinuturing na kaibigan ay maaaring maging sanhi ng ating kapahamakan. Gayunpaman, makikita rin ang katapatan, pagmamahal at pagtitiis ni Florante. Sa kabila ng kanyang mga dinaranas, kahit siya ay nagdurusa at pinagtaksilan, nanatili pa rin ang kanyang pagmamahal sa kanyang bayan, sa kanyang ama at kay Laura. Iwasan ang inggit at kasamaan dahil nagdudulot ito ng kapahamakan sa kapwa. At mahalaga ring manatiling tapat, matatag at mapagmahal kahit dumaranas ng pagsubok sa buhay.